Eto, kakaibang balita dahil sa pagkain. Mukhang nahihirapan na ang Office of the Vice President sa pagsusupply ng pagkain sa kanyang mga tagapagtanggol at mga staff dyan sa Senado, yung team prosecutor, yung team defense team, ibig sabihin, yung kanyang tagapagtanggol. Abay, pumutok na po ang balita ngayon na sumulat daw po sa Senado ang Office of the Vice President at hinihiling na karguhin o ang Senado raw po ang magpakain, mag-supply ng pagkain sa mga defense team at staff nito. Pero maliban niya sa request na yan, kasama sa request na yun daw catering ay manggagaling sa Office of the Vice President. Aba, mukhang mayroong gusto maghanap buhay dito. Isipin mo, ipapasa sa taong bayan kasi pag Senado mo pinasa yung gastos, taong bayan, pera na taong bayan ang gagamitin. Pero for security raw, dapat daw ang caterer, yung magpuproduce ng pagkain na babayaran ng Senado, ng mga mamamayang Pilipino, ay manggagaling sa Office of the Vice President. Dalawa yung hiling, libreng pagkain at sila pa ang magsusupply. Kaya tuloy, merong nag-react na yung mga grupo na bantay impeachment. Ito, tinan mo yung paliwanag nila. Kung totoo po na may ganoong letter ang Office of the Vice President Professor para San Juan. i-request ang pamunuan ng Senado na sila ang magbayad ng catering services para sa depensa. Tama po, ganun po ang sinasabi yata ng letter. Banday, si Professor David Michael San Juan, convenor ito ng bantay impeachment. Ito. So ang masasabi ko naman natin po dyan ay hindi tama ang ganyan na request at sana ay hindi pagbigyan ng Senado kasi ang impeachment trial, ang nililitis dito ay si Vice President Duterte dahil sa sinasabi nga ng Kongreso na hindi na siya karapat-dapat na Ayan yung sulat pala ay July 7 na receive ng Senado. Talagang naka-address kay Senate President Sherwin Gatchalian mula sa Office of the Vice President. So hindi talaga hindi ito pangkaraniwan. Meron black and white, meron formal na request ang Office of the Vice President sa Senado tungkol sa pagkain. Pong Vice Presidente. So sa pagdedepensa niya ng kanyang sariling pera niya dapat ang gastusin. Kung sasabihin nila ay issue ng seguridad, napakahigpit po ng seguridad sa Senado. Ako po nung unang araw ng trial ay nandyan. Para makapasok ka doon, kailangan a day before, nakapag-register ka, may live selfie, i-upload mo ID mo, i-upload mo ang code mo, kompleto mong impormasyon. Kaya napakahigpit po ng seguridad. Kaya walang dapat ikatakot ang Vice President sa seguridad nila habang nasa loob ng Senado. Dahil lahat naman ay nagrehistro bago makapasok. Sa usapin naman ng pagkain, bakit kailangan na catering pa at bakit ang Senado ang magbabayad? Dapat sariling gastos po niya yan. Lalo na nga at isa sa mga nasa articles of impeachment ay yung pagwawaldas niya sa mahigit 600 million pesos na confidential funds. Para namang iniinsulto pa tayo na gusto niyang ipasagot pa sa taong bayan yung pagpapakain sa kanyang depensa. Siya ang may kagagawan kung bakit may paglilitis. Pero gusto niya tayo ang magbabayad ng pagdedepensa niya. Sobra na po yan. So sana huwag pagbigyan ng Senado. Actually, Ayan. So ano yung masasabi dyan? Wala kay Professor Michael San Juan, convenor ng bantay impeachment. Tutol siya. Dahil ang kanya sinasabi, ang impeachment laban kay Sara Duterte, personal niya yan. So dapat siya ang gumastos ng kanyang mga pagkain, ng kanyang mga staff at abogado dyan sa impeachment court. Hindi pwede daw ang taong bayan. Dahil inimpeach na nga siya sa Kongreso ng 2 beses, ngayon ay under trial, dapat sarili yan. At yun ang kanyang panawagan. Sana daw hindi pagbigyan ng Senado. Kasi ang kaso nga naman ay graft in corruption, betrayal of public trust. Tapos ngayon ang magpapakain pa ay mga Pilipino sa defense team, yung kanyang tagapagtanggol. Ayan ang kanyang punto. So kayo, mga Pilipino, tayo, ang may-ari ng pera na ginagamit ng buong gobyerno, hindi lang ng Senado,
Tama ba yan? Papayag ba kayo? Na yung mga parte ng nag-complainant o mga naging biktima dahil kung mapatunayan na mayroong involved sa korupsyon ng Vice President, lahat ng Pilipino ay biktima dyan dahil people's money. Tapos ngayon yung kanyang tagapagtanggol gusto niya ay pera pa ng bayan ang gastusin sa kanilang mga pagkain. Lalo na po sa susunod na linggo, magsisimula ng alas 10 hanggang alas 3. So pwede pang madamay dyan merienda sa almusal, tapos may lunch, tapos may merienda pa bago mag-uwian. So 2-3 beses yan. Baka nga meron pang merienda ulit ng 10 o'clock. May merienda ng 10 o'clock, lunch ng alas 12, tapos alas 3 bago mag-uwian, kakain na naman. Yung 3 beses na pagkain na yun, ang dami nun. 16 yung mga opisyal na mga abogado. Siyempre, ang mga staff niyan, mas marami po. Mas marami ang staff kaysa sa 16. So sabihin natin 50 yan. O baka hindi lang. Kasi lahat ng pupunta ro, nakakampi ng defense team, papakainin nyo. Ayun ho yung iso ngayon. So, talagang malaki ang gastusan pagka ganito ang galaw. Dito nga lang ho sa ongoing trial, di ba ang tinatayang aabot ata ng 30 million per day or 25 to 30 million per day ang gastos ng lahat dyan po sa Senado, dito sa impeachment. Tapos kung madadagdagan pa ng catering, pagkain na hindi naman pangkaraniwang pagkain yan, siyempre mamahaling pagkain yan. Lalo na nakakaduda dahil ang request pa sa kanila manggagaling ang catering. Yung magsusupply ng pagkain galing sa kanila for security raw. Wala palang tiwala sa Senado, pero ang Senado, ang taong bayan pa ang papagbabayarin ng kanilang kakainin. So medyo kakaiba ito. Hindi ba dagdag na abuso na naman ito? Kasi nung panahon ni Erap Estrada at panahon ni trial kay Corona, hindi sinakop ng Senado ang pagkain ng mga defense team kasi automatic yan. Ang may kargo sa mga defense council ay yung dahil pribadong buhay yan pribadong problema yan yung nasasaktal. Ang magpapakain dyan at kung ano pang gastos nila, hindi mamamayang Pilipino. Dito, iba talagang may kulay abuso na naman. At hindi ho fake news Merong black and white na sulat. July 7 daw po na-receive ng Office of the Senate President ang request na ito. Hindi gaano napag-usapan dahil natabunan dito mga naarang araw ng trial. Pero ito dahil 1 week na walang trial, napapag-usapan na. Kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, pabor ba kayo rito o ano bang inyong tingin dito? Malaya po kayong mag-comment. Pero comment na katanggap-tanggap. Huwag yung may galit at saka panlalait. Ang mahalaga ay maayos na paliwanag at argumento kasi ito ay pera ng mamamayan. Ang kaso, graft and corruption, betrayal of public trust, tapos mga mamamayang pang pera ng mamamayang Pilipino ang gusto pang gastusin para ipalamon sa kanilang mga tagapagtanggol. Yung gano'n yun ang dating. Please like and share, subscribe and follow.